Meron ako ikukwento sa inyo. Merong isang bata, kinder, nagpa-assignment yung teacher sa kanila na mag-drawing ng pangarap nila. Tapos merong isang bata na ang drawing niya is farm, malaking bahay, sasakyan. Yung talagang pangarap niya, drawing niya lahat. Tapos ngayon, pinapasa na nung teacher sa kanila yung assignment nila. Tapos, bago sila mag-uwian, yung bata na nag-drawing ng farm na gano'n, tinawag siya ng teacher. Sabi sa kanya ng teacher, parito ka, gusto ko na ulitin mo tong drawing. Sabi ng bata, bakit po ma'am? Sabi ng teacher, imposible na makuha mo yung pangarap niya. Kasi mahirap lang naman kayo eh. Bakit ganyan yung dinodrawing mo? At tingnan mo tong mga kaklase mo, dinodrawing nila yung mga ganito lang. Kasi tama eh, kasi mahirap lang rin naman sila eh. Bakit ganyan dinodrawing mo? Gusto ko ulitin mo yan. Dalhin mo yan pa uwi. Yan ang assignment ko sa'yo. Ulitin mo. So, syempre, yung bata, nalungkot siya. Dala-dala niya pa uwi yung papel, yung drawing niya. Tapos, sinabi niya dun sa tatay niya. Yung tatay niya, parang karpintero lang kung hindi ako nagkakamali. Karpintero lang siya. So, mahirap lang talaga sila. Tapos, sinabi niya dun sa tatay niya. Sabi niya, pa, mali po ba itong pangarap ko? Pinakita niya yung drawing. Tapos, sabi ng tatay niya, ang ganda. Sabi niya, ito ba yung farm? Ito ba yung malaking bahay? Sabi ng tatay niya, ang ganda naman ng drawing mo, anak. Sabi ng tatay niya, bakit mo na itanong kung mali? Kasi sabi po nung teacher ko baguhin ko daw po kasi mali daw po. Mahirap lang naman daw po kasi tayo. Imposible daw po na makuha natin yan. Sabi sa kanya nung tatay niya, anak, walang imposible sa buhay. Kung naniniwala ka, kayang-kaya mo yan makuha. Nasa sayo kung babaguhin mo o hindi. So ngayon, yung bata, nag-decide siya na hindi ko babaguhin. Tapos ipinasa niya ulit kinabukasan sa teacher yung same na papel na drawing niya. Tapos pagpasa niya doon sa teacher, nagalit yung teacher. Sabi nung teacher, di ba sabi ko baguhin mo to? Bakit di mo binago? Sabi nung bata, hindi ko po babaguhin yan ma'am. Naniniwala po ako na ma-achieve ko yan. Kahit po ibagsak niyo ako, okay lang. Yan po yung pangarap ko. Tapos, yun lang nangyari, no? Binalian ng teacher, binagsak siya ng teacher. Then, decades later, kung di ako nagkamali, mga 20-30 years later, itong teacher ay teacher pa rin ng kinder. Tapos, nagkaroon ng tour yung mga estudyante niya. Ngayon, nag-tour yung mga estudyante niya, kasama niya yung mga estudyante niya. Tapos, yung lugar na pinuntahan nila, napakagandang farm, napakalawak na lupain. O, tapos, pagkatikitan ng teacher, sobrang nagandahan siya. Ay, grabe, ang ganda nitong pinuntahan namin. At tuwan-tuwa yung mga bata. Tapos, naisip ng teacher, teka lang, bakit parang familiar to sa akin? Pero hindi niya maisip hindi niya alam kung bakit familiar sa kanya. Tapos maya-maya, merong isang lalaki na lumapit sa kanya, tumatakbo papalapit sa kanya. Sabi sa kanya nung lalaki, Ma'am, kamusta na po kayo? Tapos tinitingnan siya ng teacher, sino ka? Hindi niya kilala. Tapos sabi nung lalaki, Ma'am, ako po yung estudyante niyo. Naalala niyo po? Nakikita niyo po ba itong farm? Naalala niyo po? Ito po yung drawing ko. Ito yung sinabi ko na ma-achieve ko. Tapos, after nung maalala nung teacher, kaya pala sabi nung teacher, kaya pala familiar, naiyak yung teacher. Habang itinuturo siya nung lalaki, ito po yung farm, ito po yung malaking bahay, ito yung sasakyan, ito po yung negosyo namin. Umiiyak yung teacher. Tapos nagulat yung lalaki, sabi niya, Ma'am, bakit po kayo umiiyak? Sabi nung teacher, ngayon ko lang na-realize, ang dami kong pinatay na pangarap. Buti na lang, hindi mo hinayaang patayin ko yung pangarap mo. End of the story.